Sabi nung dibdib ko. Kinabahan ako dun sa narinig ko kanina sa kay Brother Yake, kay Elder Yakin eh. Na sabi, yung mga nagmimensahe naman, nagbabasa lang. Naku po, ay magbabasa tayo ngayon. Paano kaya to, ano? Anyway, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning! Good morning! Ano po? Purihin po ang Panginoon sa umagang ito dahil sa kabila po ng, sabi ngayon, masamang panahon. Pero sabi ko, walang masamang panahon. Sa kabila po ng maulan, mabagyo, ay nandito po tayo, pinagsama-sama tayo ng ating Panginoon. Kaya patuloy po tayo magpasalamat. Ano po? Although ang mga kapatid natin na iba ay wala dito, dahil sabi nga kanina ay baka naghahanda. Ano po? Naghahanda sa darating na bagyo. Siguro hindi naman po natin sila masisisi sapagkat nakita naman siguro natin yung nangyari sa Cebu. Ano po? Grabe yung this past few days, talagang pinapanood namin na aking kabiyak. Ay naku po, grabe talaga naman. Talaga naman pag hindi ka naghanda, ay baka magulantang ka. Kasi yung nangyari sa kanila, they are not expecting na ganun yung mangyayari. Nagulat talaga sila. Kaya okay lang po yun na naghahanda po tayo. Kasi ngayon paparating yung bagyo, sabi, mas malakas eh. Di po ba? Mas malakas. Grabe yung mangyayari, sabi nila. Sabi nila. Kaya, yun nga, may isa pa ng mga nakaraan, Lindol, the big one. Yung school, nag-cancel ng mga classes. Di po ba? 2 weeks, no? 2 weeks tayo na walang klase kasi naghanda na sila eh. Pero, wala eh. Di ba? Hindi po masama maghanda. Sa totoo lang. Dapat po tayo ay maghanda. Ang asawa ko, hindi ko alam kung sabi niya, hindi naman daw panic buying. Nagyaya agad kahapon. Sabi ko, gumagawa pa ako ng outline eh. Hindi, mag-Walter muna tayo. Sabi, punta kami ng Walter. Hindi naman kami kumakain ng dilata. Hindi kami kumakain ng noodles. Bumili. Pero hindi po masama ang maghanda. Sa totoo lang. Dapat po talaga tayo ay naghahanda. Sa mga bagay na, siyempre, unexpected, mahirap na. Mamaya biglang dumating hindi natin inaasahan. Hindi po ba? Pero alam niyo po ba na meron pang tayong dapat na mas paghandaan? Alam niyo po ba yan? Ano po yan? Yan! Napakagandang sagot ng ating elder. Yan. Pipindutin ko lang, hindi ko pala na ready yung ating yan. Meron po tayong dapat na mas paghandaan pa bukod dito sa mga nangyayari na minsan matatakot ka talaga sa totoo lang. Pero ito po yung dapat natin na mas paghandaan. Gaya po ng sabi ko kanina, tayo po ay magbabasa. Pasensya na po kayo. Ano po? Wag na po kayo magreklamo. Ano? Wag na po kayo magreklamo. Kasi po tayo talaga ay magbabasa. Kasi po, kaya ko po sinasabi na dapat tayo ay maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po, yung mga nangyayari ngayon sa atin, mga kalamidad, yung mga nangyayari, lindol, bagyo, di ba? Yan po ay mga palatandaan or indications of the imminent coming of the Lord Jesus Christ. Palatandaan po yan. Wag po kayong magtaka na bakit nagkakaganito ang nangyayari sa mundo. Yan po ay palatandaan. Kaya nga po napakahalaga nung ating topic ngayong araw na ito, yan po yung dapat natin na pinaghahandaan. Kaya magtatanong po ako sa inyo, handa na po ba kayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Sino po ang handa na? Taas ang kamay. Yeah. Sabi ng iba. Parang hindi pa ako handa. Di ba? Parang hindi pa ako handa. Pero mga kapatid, make sure po na handa tayo anumang oras na bumalik ang ating Panginoon. Amen? Dapat po handa tayo dyan. Kaya sa umagang ito po ay alamin natin. Ito po yung aalamin natin. Alamin po natin, ano nga ba yung dapat nating gawin na paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon? What kind of Christian life should we live while waiting for the Lord's return? Yan po yung ating aalamin ngayong umagang ito. Pagbulayan po natin yan in the book of Luke, chapter 12, verse 35 to 36. Gaya nga nasabi ko kanina, magbabasa talaga tayo. Whether you like it or not, magbabasa talaga tayo. Basahin niyo po ng sabay-sabay. 1, 2, go!
for Him. Yan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. At magtatanong po ako, ito po yung title ng ating mensahe ngayong umagang ito. Are you ready? Handa ka na ba sa pagbabalik ng ating Panginoon? At bago niyo po sagutin yan, tayo po muna ay sumandaling manalangin. O aming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat o Diyos, nagpupuri sa iyo sa umagang ito. Dahil Panginoon, sa kabila ng sama ng panahon, ay niloob mo ng aming mga panyapak, Panginoon, ay dalhin mo sa lugar na ito, Panginoon, upang sa ay magpuri, sumamba, Panginoon, sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At Panginoon, kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli makakarinig kami ng iyong mga salita. O Lord, humihingi po kami ng kahandaan ng aming mga isip, ng aming mga puso, Panginoon, ng sa ganun, Panginoon, ang salita mo na mahahayag ngayong umagang ito ay hindi lamang, Panginoon, tumatak sa aming mga isipan, kundi, Panginoon, ito ay tumimo sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, O Lord. Nang sa ganun, hindi lamang po namin ito mapakinggan, kundi ito, Panginoon, ay sundin namin, ipamuhay po namin, Panginoon. Nang sa ganun, maging handa po kami, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Panginoon, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Lord Jesus said, doon sa ating key verse, be dressed ready for service and keep your lamps burning, like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. Yan. Tagalogin natin para mas malinaw. Ang sabi sa Tagalog, maging handa kayong lahat lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan, tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Yan. Kung aalamin po natin yung konteksto niyan, yung konteksto po niyan, pag tinignan niyo po yung immediate context niya, pag binasa niyo yung Biblia, meron po yung title sa ibabaw. Ang title niya yung The Faithful and Unfaithful Servant. Yan, mahaba po yan, medyo mahaba po yan. Pag binasa po natin hanggang, nag-umpisa po kasi tayo sa verse 35, pag binasa natin yan hanggang verse 48, makikita po natin dyan kung ano po yung nangyari dun sa dalawang servant. Isang faithful servant at isang unfaithful servant. Makikita natin dyan. Yung faithful servant dyan, makikita natin na nakareceive sila ng blessing kasi faithful eh. Automatic po yun. Ang pagbinasa po natin yung Luke, yun dyan sa 12, verse 42 to 43, ang sabi dyan, the Lord answered, who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of his servants to give them their food allowance at the proper time? It will be good for that servant whom the master finds doing so when he returns. Truly I tell you, he will put him in charge of all his possessions. Yan po yung mangyayari doon sa faithful, di ba? Ibibigay sa kanya yung pamamahala. Sabi diyan, he will put him in charge of all his possessions. Blessing po yan. In contrast, doon naman po sa unfaithful servant ng Panginoon, sabi diyan, in verse 45, but suppose, ito po ang nangyari doon sa unfaithful na yan, kung bakit nagkaroon ng, parusa po ang natanggap nito punishment. Kaya po nangyari yon kasi ito yung ginawa niya. Sabi sa verse 45, but suppose the servant says to himself, my master is taking a long time in coming, and he then begins to beat the other servants, both men and women, and to eat and drink and get drunk. Matatagalan pa naman yung Panginoon bumalik eh. Di ba? Magliliwaliw muna ako. Ganyan ang ibang Kristiyano eh. Matagal pa naman. Sabi-sabi lang yan, matagal bumalik. Magliwaliw muna tayo. YOLO. Sabi, YOLO. Gaganon sila. Pero hindi po totoo yun. Ano ang sabi ng Panginoon in the next verse? Sabi diyan, the master of the servant will come on a day when he does not expect him. Yan. Totoo po yan. Dadating ang Panginoon na hindi natin nalalaman. And at an hour he is not aware of, he will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. Pag inaral po natin mabuti ang Biblia, yung mga unbelievers, in the day of judgment, malala po ang mangyayari. At ang sabi diyan, he will cut him to pieces and assign him a place with the unbelievers. And in the next verse, the servant who knows the master's will and does not get ready or does not do what the master wants will be beaten with many blows. Alam niyo po ba yung will ng Panginoon? Pag alam niyo ang will ng Panginoon, tapos
Nagpapabaya. Sabi dyan, the master once will be beaten with many blows. Yan. May parusa. So in this parable of the faithful and the unfaithful servant, ang Panginoong Hesus po dyan, nagtuturo po siya ng kahalagahan ng paghahanda sa kanyang pagbabalik. The importance of readiness for His return. Makikita po natin dyan na yung faithful servant nagkaroon po ng reward. Makikita din natin dyan yung unfaithful servant ay nagkaroon po ng parusa. Punishment. Kaya naman, bilang lingkod ng Panginoon, dapat po matuto tayo sa aral na ito, mga kapatid. Bilang mga lingkod ng Panginoon. So that we shall do what a faithful servant must supposed to do as a preparation sa pagbabalik ng ating Panginoon. Upang malaman natin kung ano ba yung dapat nating gawin bago pa dumating ang ating Panginoon. At purihin po ang Panginoon dahil ipinasulat niya po ito dito sa Biblia, yung mga dapat nating gawin. Kaya yung mga nagrereklamo na, naku, magbabasa lang yan. Huwag po kayong magreklamo. Kailangan po talaga nating magbasa ng Biblia. Nang sa ganun, malaman natin kung ano pa yung mga dapat nating gawin na paghahanda bago dumating ang ating Panginoong sa Kristo. Importante po yung pagbabasa ng Biblia. Yung pag-attend ng Bible study, umattend po kayo. Naku. Bagay, ganun din naman sa amin, kakaunti din. Pero purihin po ang Panginoon dahil may mga manggagawa tayo na nagpapatuloy sa pagtuturo. Yan, purihin po ang Panginoon dahil nakasulat po sa Biblia yung mga dapat nating gawin. Diba? Ganun kabuti ang ating Panginoon. So, dyan po sa ating key verse, na Luke chapter 12, verse 35 and 36, ay pagbulayan po natin yung tatlo. Tatlo lang muna. Yung tatlong bagay na dapat nating gawin or dapat nating gawing paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. We will have 3 points na pagbubulayan ngayong umagang ito. Una, na dapat nating gawin is to have a life of preparation. Siguro naman nakita niyo yung ano tawag dyan? Caps lock. Naka-all capital. Preparation. Ibig sabihin niyan, magkaroon tayo ng buhay na may paghahanda bilang mga mananampalataya. Be dressed for service. Yan. Tignan natin yung verse natin. Sabi diyan, be dressed ready for service. Pag binasa po natin sa ibang translation in New King James Version, ang nakalagay doon is, let your waist be girded. Sabi po doon. Dapat po lagi tayong ready. Girded po kasi ibig sabihin ng ready po yan eh. Ang ibig sabihin po ng girded, to be girded means to be prepared for action, often by fastening a belt around the waist, which symbolizes getting ready for a task, battle, or challenge. Yan po yan. Girded, yung parang naghahanda ka. Yung mga, illustration natin, yung Roman soldier. Yung mga Roman soldier po, bago po lumaban yan, talagang nakaset na lahat yan eh. Meron po yung belt na nilalagay para yun po yung nag-hold nung kanilang, yung buong armor, para hindi po gagalaw-galaw, tsaka pag kumilo sila, ay ready sa pakikipaglaban. So dapat po ganun tayo, no? Just like a Roman soldier. Dapat po ganyan ang mga Kristiyano. Dapat po meron tayong suot-suot na armor para lagi tayong ready. Lagi tayong handa sa anumang challenge, sa anumang task na ibibigay sa atin, lalo na ng Panginoon. Dapat lagi po tayong handa. Now, ang tanong, what kind of armor ang dapat nating isuot? Ano pong armor ang dapat na sinusuot ng isang Kristiyano so that lagi po siyang handa araw-araw while waiting for the coming of the Lord? Anong armor po yan? In Ephesians chapter 6, ito po ang sinabi ni Pablo. Yan. Sabi diyan, stand firm then with the belt of truth. Yan, yung sinabi ko kanina, be girded. Buckled around your waist with the breastplate of righteousness in place. Siyempre, dito yan. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Yan, may boots.
Ano pa? In addition to all this, take up the shield of faith. Yan. Imagine niyo na lang, no, yung pinakita ko kanina. With which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. And then, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yan. Anong klaseng armor yan? Yan. Yung armor po na yan, yun yung tinatawag sa Biblia na full armor of God. Nang sabi po ni Pablo, put on the full armor of God. Yan. Inuutos po ito sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya kapag ikaw ay sinabi mo sa sarili mo na ako po ay isang Kristiyano, dapat meron kang suot-suot na armor of God. Yun po dapat ang suot ng isang Kristiyano. And this armor of God, yan, yung kaninang sinabi ko, the belt of truth, na nakalagay sa ating waist, breastplate of righteousness, the gospel of peace, the shield of faith, ano pa? The helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God. It all represent Jesus Himself. It represents Jesus Himself. Si Jesus po, yung ating belt of truth. Alam niyo naman po, John 14:6, anong sabi ng John 14:6? Sang? Jesus is the way, the truth. Yan. He is the truth. Ano pa? The breastplate of righteousness. Jesus is our righteousness before God. Siya yung katwiran natin sa harapan ng Panginoon. Nang pagharap natin sa Panginoon, tayo ay righteous before God. Ano pa yan? With the gospel of peace. Of course. Di ba? Jesus is the one who gives us peace. Ano pa yan? Shield of faith. He is our shield. He is our salvation. He is also the Word of God. In short, si Jesus Christ po ang isusuot natin bilang mga mananampalataya. Marami po kasi ang mga Kristiyano ang gusto, literal talaga na armor of God. Spiritual po ito eh. Si Jesus po ang isusuot natin habang po tayo ay naghihintay sa Kanya. Gaya nga po ng sinabi ni Pablo in Galatians chapter 3 verse 27, sabi niya, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Isusuot ninyo si Kristo. Gaya din po ng sabi niya in Romans chapter 13, sabi niya, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. What does it mean? Ano po ibig sabihin yan? It means, ang pamumuhay natin should be according or ayon sa katotohanan ni Kristo. Ang pamumuhay po natin dapat ayon sa katuwiran ni Kristo. Ang pamumuhay po natin dapat may kapayapaan ayon kay Kristo. Ang pamumuhay po natin dapat may pananampalataya kay Kristo. At ang pamumuhay po dapat natin ayon sa salita ni Kristo. Yan. Yan po yung ibig sabihin niyan. Ibig sabihin lang, ulit, another meaning, dapat po si Jesus Christ na ang nasusunod sa ating mga buhay. Yun po yan. Kaso po minsan, hindi po ang Panginoon ang nasusunod sa ating buhay. Pansin niyo po ba? Mas gusto natin sundin yung ating mga sarili. Ano po? Kaya nga po, kung talagang totoo na tayo ay may suot-suot na armor of God, pag sinabi po ng Panginoon sa kanyang salita dito sa Biblia, kaya sabi ko po sa inyo, mahalaga po na nagbabasa ng Biblia, kapag hindi niyo po alam or hindi niyo binabasa yung Biblia, paano niyo malalaman ang kagustuhan ng Panginoon? Hindi niyo po masusunod ang isang bagay na hindi niyo alam. Kaya nga po mahalaga na nagbabasa. Kaya magbasa talaga tayo. Huwag kayong magrereklamo na tayo nagbabasa ng Biblia. Di po ba? Para po malaman natin na tayo ay sumusunod, namumuhay ayon kay Kristo, when He said to His Word, dito sa Bible, Uy anak, be useful in ministry. Dapat maging useful ka sa ministeryo ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, magsipag ka, be zealous
in ministry, magsipag ka sa gawain ng Panginoon. Huwag kayo magrereklamo kasi yun ang kanyang kalooban. At huwag po kayo mag-alala kahit kayo nahihirapan sa paglilingkod sa Panginoon dahil sabi nga kanina sa ating binasa na example, ang servant po na naglilingkod ng tapat sa Panginoon, meron naman po yung reward. May reward po yun. Huwag po kayo mag-alala. Kahit hindi nyo po makuha ang reward dito sa lupa, sa langit, sure yan eh. Itinuturo po namin yan sa aming Bible study. Sure na sure po, meron pong reward. Sabi po ng Biblia, pangako po ng Diyos yan eh. Kaya wag po kayong mag-alala. Kaya mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, ang kalooban ng Panginoon po sa bawat mananampalataya, if you call yourself a believer, a Christian, ang kanya pong kalooban ay maglingkod sa Kanya. Maglingkod, sumunod sa Kanya. Hindi lamang po na ang maligtas lamang, kundi maging kagamit-gamit sa Kanyang gawain. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon, hindi lang maligtas ka na okay na. Gaya ng example ni Brother Yakin kanina na, okay na, nakapako na sa krus, okay na, ligtas na ako eh. Hindi po eh. The moment na niligtas ka ng Panginoon, bakit hindi Kanya pinatay? Kasi gusto Niya gamitin ka pa. Gamitin ka pa sa purpose Niya dito sa lupa. Kaya nga gusto ng Panginoon, ang kalooban Niya, mamuhay tayo everyday according to His will. At yun po ang Kanyang kalooban. Yun po ang kalooban ng Diyos. Nang sa ganon, patuloy po tayong makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Yun po dapat ang dapat nating ginagawa. That's the kind of preparation God wants us to have. Yun yung preparasyon na dapat na ginagawa natin bago dumating ang Panginoon. Kaso minsan, sa ating mga mananampalataya, hindi natin maiwasan eh. Alam niyo yun, yung hinuhubad natin yung armor of God. Hinuhubad si Kristo. Parang Kristiyano lang dito sa church, no? Ang sasaya dito, paglabas ng church, andun na sa labas, andun na sa bahay, hinuhubad na. Paghubad ng damit, kasamang hinuhubad si Kristo. Diba? Sa church lang ako susunod doon. Pag dito na sa bahay, syempre ako na. Ako na yung Lord dito. Hindi po dapat ganun mga kapatid. Hindi po dapat nagkakaganon. Hindi po dapat nagkakaganon. Kaya po ang mangyayari pagka ganun ng isang Kristiyano, hindi po siya magiging kagamit-gamit. Pagka-Kristiyano lang siya pagdating ng Sunday. Pagdating ng Monday, Tuesday, hanggang Sabado, ano na lang, ang tawag namin doon ay iyan na lang, iyan. Wala na yung Christ. Dapat Christian eh. Hinuhubad si Kristo. Iyan na lang, naging iyan. Oy, iyan, kumusta? Ganun na lang ang nangyayari. Pero hindi po dapat ganun. Hindi po natin dapat hinuhubad si Kristo. Dapat ipinapamuhay po natin ito nang sa ganun matagpuan po tayo ng Panginoon na tayo po ay tapat na naglilingkod sa Kanya. Bakit? Sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 4, it is required in a stewards that one be found faithful. Sabi ko nga kanina, dapat maabutan tayo ng Panginoon na tayo ay nagtatapat. Dahil pag naabutan po kayo ng Panginoon na kayo ay hindi nagtatapat sa Panginoon, ayoko naman sabihin ang mangyayari, pero nakita natin yung illustration kanina, meron pong punishment. Kaya nga po dapat, madatnan tayo ng Panginoon na suot-suot natin siya at ginagamit natin yung armor of God na bigay sa atin ng Panginoon. Dapat po madatnan tayo ng Panginoon na kagamit-gamit tayo sa Kanyang ministeryo. Dapat po madatnan tayo ng Panginoon na kagamit-gamit tayo sa church. Especially, if you claim that you are part of the body of Christ, dapat po kumikilos yan. Kasi po ang isang Kristiyano na inilagay sa katawan ni Kristo para pong katawan yan, dapat po may function. Hindi po pwede na ikaw ay nagsasabi na ikaw ay parte ng katawan ni Kristo, wala kang ginagawa. Mai-stroke yung katawan. Subukan nyo walang ginagawa isa, di ba? Parang magiging lame. So dapat, pag sinabi mo na ikaw ay parte ng katawan ni Kristo, maging kagamit-gamit ka sa church. Maging kagamit-gamit ka sa iyong pamilya. Diba? Kung hindi paligtas ang iyong pamilya, i-share mo yung gospel sa kanila. Maging kagamit-gamit tayo sa ating community, sa ating paligid, sa ating mga kapitbahay, for His glory. Makakapagbigay po yun ng kapurihan sa ating Panginoon. Gaya po ng sabi ng ating point, be dressed for service. Amen? Amen? Parang ayun mag-amen, parang ang hirap naman yun, susunod na naman ako. Sabi niya akin kanina, mahirap talaga po ang pagsunod, sa totoo lang.
Sabi nga kanina ni Brother Yakin, hindi po talaga madali ang maging Kristiyano. Kasi merong pagsunod. Kung ang pagiging Kristiyano ay pag tinanggap mo lang ang Panginoong Kristo, okay na, masarap naman talaga. Kaso meron pong pagsunod na mangyayari. We have to obey. Ang tunay na mananampalataya sumusunod. Pag hindi ka sumusunod, I do not want to judge. Pero yun po ang indication ng tunay na Kristiyano. Sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Second point na gagawin natin before the coming of the Lord, while waiting for the Lord's return, sabi sa ating second point, is to have a life of passion. Passion. Be burning with light. Be burning with light. Sabi po sa ating verse, sabi sa una, be dressed, ready for service. Dapat maging handa tayo sa paglilingkod. And keep your lamps burning. Yan. Keep your lamps burning. Ano po ibig sabihin niyang keep your lamps burning? Yung lamp po na yan represents our faith and devotion to the Lord. Yan po yung lamp, ilawan natin. And then yung ibig sabihin po ng burning, ibig sabihin niyan, alive. So ang ibig sabihin po ng keep your lamps burning means to stay spiritually alive. Be spiritually alive. Yung faith natin dapat alive, dapat buhay. Yung devotion natin sa Panginoon, dapat buhay. Hindi po dapat namamatay. While waiting for the Lord, dapat, alam yung on fire? Dapat po on fire yung ating pananampalataya. Dapat nag-aapoy yung ating pananampalataya. Hindi po pwede na, pwede konting apoy lang. Hindi. Dapat on fire, yun ang nire-require sa atin. Dapat nag-aapoy. Nag-aapoy po ba ang inyong pananampalataya, mga kapatid? Baka naman nabuhusan na ng ulan kanina, kaya namatay. Hindi po dapat ganon. Dapat yung fire natin, parang yung sa pelikula, yung pinapanood natin, Elemental. Napanood yung Elemental? Pambata. Yung apoy, talaga nag-aapoy ano pangalan ng sang? Ember. Dapat ganon yung apoy, nag-aapoy tayo dapat sa pananampalataya. Ngayon, kung tayo lumalamlam sa ating pananampalataya, yung apoy natin lumiliit na, ano ang gagawin natin? Para ito ay magliyab muli. Bawa, nabuhusan talaga tayo ng ulan, ano gagawin? Nabasa eh. Meron po talagang ganon. Spiritually, meron pong Kristiyano na talagang, meron siyang time, may season, na talagang on fire eh. Talagang grabe yung apoy eh. Pero bigla na lang nabuhusan ng tubig. Sabi nga ni Yakin kanina, natisod eh. Ano ba? Natisod ba o nangudgud na talaga? Meron pong gano'n na talagang nabubuhusan po talaga ng tubig. Minsan, malamig na tubig pa yung nabubuhos, nanlalamig po talaga. Lumalamig. Totoo po yun eh. Sa totoo lang, marami pong na-offend na mga members, nawawala sa ministry. Nanlalamig po ang tawag doon. Now, tignan po natin, paano natin gagawin na magliyab muli? How to keep our lamps burning? How can we stay spiritually alive? Yan yung titignan natin. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Siyempre, Biblia pa rin tayo. Sabi ko nga sa inyo, magbabasa talaga tayo eh. Whether you like it or not eh. Magbabasa talaga tayo. In Matthew chapter 5, ang sabi dyan, para po magliyab tayo, manatili tayo nagliliyab. Ano po? Let your light shine before men. Yan. Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Yan. Ibig sabihin nyo, ipakita po natin yung genuineness ng ating pananampalataya. Let your genuine faith be seen in your good works as its fruit. Yan. Yung tunay na pananampalataya po kasi, meron po yung bunga. Huwag po kayong maniniwala na ang pananampalataya, okay na ako na tinanggap ko lang ang Panginoon sa Kristo. May bunga po yan. Meron pong bunga. Hindi po pwede na hindi kayo magkakabunga. So makikita po yung bunga na yan through your good works, good deeds. Pag gumagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa, yung pong ating apoy ng pananampalataya natin, magliliyab po yan. I experienced it. Naranasan ko po ito nung ako po ay maglingkod sa ating iglesia bilang isa po sa mga deacons of the church. Dumadalaw po kami sa mga may sakit. Ipinagpipray namin ang may sakit. Kahit pagod na pagod, pagdating po sa bahay, parang you feel alive. Talagang iba po yung pakiramdam. Nakakalakas po siya. Kaya kung kayo po ay
hindi gumagawa ng mabuti na mga mananampalataya, subukan nyo po. I dare you, gumawa po kayo ng mabuti. Pero wag nyo pong kunin ang kapurihan. Lahat po ng gagawin nating mabuti, it is all for the glory of God. At sure na sure po yan, kayo po ay magliliyab sa pananampalataya. Ano pa po ang gagawin natin para magliyab tayo sa pananampalataya? Be a beacon of light to others. Alam niyo po yun, ano tawag doon, Brother Yaki, yung sa barko? Yung para hindi mabangga yung barko? Ang tawag doon? Lighthouse. Hindi ko na-review yun, Lighthouse. Be a beacon of light to others. Nang sa ganon, maakay natin sila kay Kristo. Di ba? Magliwanag po tayo sa gitna ng mga unbelievers na kahit na sabi ni Brother Yakin kanina, na, ayan na naman ang Kristiyan, titigas ng ulo niyan. Kahit ganun tayo, gawin natin na yung ating testimony, yung ating liwanag, maakay natin sila papunta dito kay Kristo. Be a beacon of light. Magagawa po natin yan pag tayo gumagawa ng mabuti. Kasi po pag tayo, yung testimony natin ay sala dun sa aral ni Kristo, hindi po maniniwala ang mga tao. So dapat po, yung ating testimony, tama sa sinasabi natin. If we preach here, we have to practice what we preach. Yan. Ganun yan. Dapat ipapamuhay po natin yan. So be a beacon of light. Nang sa ganun patuloy po tayong magliyab. Ano pa? Be a candle that light others candle in the ministry. Yan. Alam mo, sabi ko po kanina, marami po ang nanlalamig sa ministry. Bakit? Kasi, meron po kasi mga member of the ministry na imbis na tulungan lumago yung isang kapatid na nagsisimula pa lang, meron siyang kandila, maliit lang yung kandila niya. Ikaw, may malaki ka ng kandila kasi matagal ka ng mananampalataya. Imbis na sindihan yung kanyang kandila, ang ginagawa niya, pinapatay niya yung mga kandila ng mga kasama niya. Para ako lang yung sikat. Sa akin lang, ang laki ng kandila niya. Di ba? Kitang-kita na ako dito. Hindi po dapat mga ganon, kapatid. Hindi po dapat nagkakaganon. Sa ministry po, the more you light other candle, yung candle po ng ating mga kasama sa ministry, kahit maliit po yung iyong kandila, basta't sinindihan mo yung maraming kandila, nakapaligid sa sayo, ikaw ang leader of the ministry, magliliwanag ka. At yun po ay magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. So kung gusto po natin na patuloy na magliwanag, matuto po tayo na wag mong patayin yung kandila ng iba. Kung nakikita natin na talagang nagpo-progress siya sa gawain, talagang gumagaling tulungan natin. Support natin. Wag natin, alisin nyo yun dyan. Masasapawan ako niyan. Nako. Ano talaga sa ministry? Hindi maiwasan yan No? Takot masapawan. Hindi po, ang mindset po ng Kristiyano ganito. Ituturo ko po sa inyo. Tinuturo ko po ito sa kabila. We have to treat others better than ourselves. Yun po ang laging mindset. So that yung humility, lagi pong nasa atin. Lagi po nating iisipin yung interest ng iba kaysa sa interest natin. Yan po dapat ang mindset ng mga mananampalataya. Nang sa ganon, magkakaroon po ng unity in the ministry. Magkakaroon po ng sipag, hindi po basta-basta manlalamig. Wala pong aalis sa ministry pagka ganon. Pag sabay-sabay tayo nagsusuportahan, sabay-sabay tayo na nagtutulungan sa paglago ng bawat isa. Yun po yung gagawin natin para po tayo ay patuloy na magliwanag. Amen? Amen. To keep others burning, medyo mahaba po yung message na ito. Second, is dapat po maging prayerful po tayo. Yan. Kanina, narinig natin yung kanina, no? Para po magliwanag, tayo bilang mga mananampalataya, we have to be prayerful while waiting for the Lord. Pray without ceasing, sabi ni Pablo in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Ang sabi niya pa in Ephesians chapter 6, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Yan. So prayer po, mahalaga po ito. Sobrang halaga ng pananalangin, mga kapatid. Iniiwasan yan. Sabi niya kanina, narinig ko na. Prayer meeting lang naman yan. Ari ko, tinatamaan ako. Tinatamaan ako.
Kasi minsan ako tinatamad din pumunta ng prayer meeting. Nasamaan ako, sorry Lord. Di ba? Napakahalaga po ng pananalangin mga kapatid because it is our communication with God. Hindi po pwede na walang pananalangin. Ang isang Kristiyano hindi po dapat na hindi nananalangin. Wala pong Kristiyano na prayerless. Wala pong ganon. Kasi po yung prayer po na yan po yung lakas natin eh. For any fight, for any battle against the evil one. Yan. Lakas po natin yan. Alam nyo po, pag kayo nananalangin na, problemado ka na, Lord, di ko na talaga kaya eh. Nananalangin ka ng ganon, nanginginig na si Satanas. Nananalangin na yung Kristiyano na yun. Talo na ako agad. Yan. Pero pag ang isang Kristiyano hindi nananalangin, naniniwala sa sarili niyang kakayanan, kaya kong isolve to, mag-google ako, mag-chat GPT ako para makita ko yung solution ng aking problema. Tuwan-tuwa si Satanas. So, sige, tignan ko lang kung hanggang saan ka. Ganyan. Pero pag nanalangin na, nag-umpisa ng manalangin ng isang mananampalataya, nako, nagiging prayerful na. Aalis na yan. Kaya nga po, pag lagi tayong nananalangin, lagi tayong nagliliyab, magliliyab po tayo niyan. Magliliyab po yung ating pananampalataya. Pero sabi nga po kanina, marami pong mga Kristiyano, they neglect the importance of prayer. Marami po. Kristiyano na, pero ayaw nila ng pananalangin. Hindi na umatid ng prayer meeting. Ilan po yung umatid ng prayer meeting sa inyo? Sabi ni Pastor Jan kanina, parang 6 lang kami last week. Di ba? Sa amin din naman, kakaunti na lang din. Kasama pa ako sa hindi umatid. Pero atid na po kami. Sinampal po ako ng katotohanan ng Panginoon eh. Parang ay ko sakit. Diba? Sakit eh. Wala eh. May ganun talaga sometimes. Minsan talaga kasi, mas nauuna natin yung sa negosyo muna ako, sa trabaho muna ako. Prayer meeting lang naman yan eh. Di ba? Huwag na tayo manalangin. Paggising sa umaga, mamaya na ako mag-pray. Di na nagpe-pray. Tapos gabi na, inabutan ng gabi, hindi pa nagpe-pray. Matutulog na. Pagod na ako, Lord. Bukas ako mag-pray. Di ba? Marami pong Kristiyano ganyan. Yung prayer time na lang, nakakalimutan pa. Puti na nga lang po, biyaya ng Panginoon, yung anak ko, talagang sa prayer, talagang siya eh. Hindi pwedeng hindi nagpe-pray. Kakain kami. O kain na tayo agad. Hindi pwede mag-pray. Ayaw niya na hindi nagpe-pray kasi ang kanyang natutunan. Ito na po, biro lang naman. No? Tinuturo po namin sa kanya, pag hindi ka nag-pray, papunta ka sa hell. So, hindi siya pumapayag na siya magpe-pray kasi pag kumakain siya, nagpe-pray siya. Hindi siya papayag na kami hindi magpe-pray kasi siya daw pupunta sa heaven, kami sa hell. Hindi po pwede, hindi siya payag. So, importante po ang pananalangin, mga kapatid. Pray always. Pray without ceasing. Yun po yung utos sa ating mga Kristiyano. Yan po yung isa sa mga kaparaan para po patuloy tayong mag-init sa pananampalataya. Yan po yung devotion natin sa Panginoon. Yung communication natin sa Diyos. Hindi po pwede na walang prayer. Maniwala po kayo, pag wala kayong pananalangin, manghihina po kayo. Sa totoo lang. Yung liwanag ninyo, unti-unti, aandap yan, unti-unting mamamatay pag wala pong pananalangin. So, keep praying. Pray without ceasing. And the other one, to keep our lamps burning, is to be hungry with the Word of God. Magutom po tayo sa salita ng Diyos. Yung pong mga nagrereklamo dyan na ako magbabasa lang yan ng salita ng Diyos, huwag po kayong magreklamo, mga kapatid. Huwag po kayong magreklamo. Kasi po napakahalaga po ng salita ng Diyos sa atin. Kahit kumain kayo ng masasarap na pagkain sa mundo, pag hindi po kayo kumakain ng salita ng Diyos, useless. Importante yan. Be hungry for the Word of God. Nang sa ganon, magliwanag tayo. Yung ating ilaw will keep on burning. Be hungry, magutom. Sabi nga ni Pablo, be like newborn babies. Crave pure spiritual milk. Yan yun. Mag-crave po tayo para tayong mga sanggol na gusto ko talaga ng salita ng Diyos. Sino po yung araw-araw nagbabasa ng Biblia? 1, 2, 3. Nako, diba? Diba? Be hungry, mga kapatid. Gusto niyo pong magliwanag, patuloy na magliwanag, hindi aandap-andap yung ilaw bilang mananampalataya. Be hungry for the Word of God. Importante po yan eh. Yung Word of God,
yung prayer, yung good works, yung paggawa natin ng mabuti, napakahalaga po niyan sa pagliliwanag natin. Yan po yung nagsisilbing gas, yung lampara na yan. May gas po yan na nilalagay. Mapapansin nyo, pag nawawala yung gas, namamatay. Yun po yun yung ating gas. Pagka po nawawala na yung pagbabasa natin ng Biblia, nawawala na yung pananalangin natin, nawawala na yung pagdidesire natin to do good works, manghihina po kayo, maniwala po kayo. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya po kung gusto nyo patuloy na magliwanag, gusto nyo magliyab sa pananampalataya, be hungry for the Word of God. Keep on praying. Pray without ceasing. Do good works. Always do good works. If you want to keep your lamps burning. At kung gusto nyo po na madatnan kayo ng Panginoon, na nag-aapoy sa pananampalataya, madatnan kayo ng Panginoon na on fire in your faith and in your devotion to Him, yan, be prayerful, be hungry for the Word of God, at higit sa lahat, i-apply po natin kung ano man yung natututunan natin sa salita ng Diyos. Mahalaga po yun. Mahalaga po yun nang sa ganon, patuloy na makapagbigay tayo ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen? Amen. Third point na ating gagawin bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon is to have a life of expectation. To have a life of expectation. Be watchful for His coming. Maging watchful po tayo. Be watchful for His coming. Sabi diyan, be watchful like servants waiting for their master to return from a wedding banquet so that when He comes and knocks, they can immediately open the door for Him. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang faithful servant, hindi lang po basta-basta gumagawa yan. Hindi lang yan basta gawa lang ng gawa. They watch. They are watchful. Yung mata po nila, they are fixed on the Master's return. Dapat po, ganyan po ang mindset nating mga mananampalataya, na anumang oras, dadating po ang Panginoon. Sabi nga po ni Pablo, sabi niya kay Titus, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Dapat nakatuon tayo lagi dyan. Pag ikaw ay faithful servant, dapat nakatuon ka, anumang oras, dadating ang Panginoon. Hindi man nila alam, yan po yung faithful servant eh. Ganyan po dapat ang faithful. Hindi man nila alam ang exact time ng pagbabalik ng Panginoon, but still they obey what the Lord said. To keep watch. Sabi po yung utos po ng Panginoon ito. Keep watch because you do not know what the day your Lord will come. Yan. Yan po yung mga faithful servant, nagiging watchful, expecting that anytime the Lord will come. Alam niyo po ba yung parable of the 10 virgins? Matthew chapter 10:25. Pag inumpisa natin sa verse 1, di ba? Makikita natin na 10 virgins, merong 5 na tapat at merong 5 na unfaithful. Eh ano nangyari sa kanila? Di ba? 5 na commend, yung 5 ay itinapon, hindi na nakapasok eh. Sabi ng Diyos ng Panginoon sa kanila, I never knew you. Yan. Hindi ko kayo kilala. So church, dapat gaya po tayo ng 5 faithful servants. Dapat po ganyan tayo. While waiting for the Lord's return, let us live our daily lives as if na para bang ang Panginoon ay dadating na mamayang gabi. Dapat po, ganun tayo dapat namumuhay. Di ba? Let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. Dapat po, spiritually alive tayo. Spiritually alert. Dapat po, maging faithful tayo sa ating mga assignment. Ang Panginoon po, nung inilagay ka sa iglesia, binigyan ka po ng assignment. Meron ka po dapat gawin. At sa ginagawa mo na yan, gawin mo po yan, maging faithful ka dyan. Kahit po wala nakakakita. Kahit hindi makita ng mga tao para mapapurihan ka kasi marami po nasa ministry, ang gusto, may nakikita sila para, uy, ang galing-galing ni ano. Kahit wala nakakakita, be faithful in your assignment. Dahil alam naman natin na nakikita ito ng Panginoon. Be faithful. Do it with integrity. Diba? Do this with all your heart. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Pag kahit sa trabaho natin, pag tayo ay mananampalataya, gawin natin na para bang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Makita tayo ng mga tao na tayo ay Kristiyano. Sabi nga ni Apostol Pablo, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters.
ang aim natin laging para sa kapurihan ng Panginoon. Mga kapatid, kapag ka po ganyan ang gagawin nating paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon, hindi po tayo mangangamba. Na anumang oras siyang bumalik, okay lang. Bakit? Because we are ready. Ganyan po lang ang gagawin natin. Kasi, okay lang Lord, kahit bumalik ka mamaya, I'm ready. Di ba? Sino pong handa na? Ulit? Na bumalik ang Panginoon? Ha? Dapat amen lahat eh. Di ba? Yan po yung tanong natin kanina. Are you ready, church? Amen. Dapat amen. Amen po talaga dapat. Dapat po lahat talaga tayo, ang sagot natin ay amen. Wala na po dapat yung, teka lang, amen ba talaga ako? Dapat, di bale, sa mga hindi pa po handa, kasi whether we like it or not, minsan, meron po tayong mindset na, parang hindi po talaga ako handa. Parang hindi ko pa na-share yung asawa ko Baka sa langit ako, sa impyerno siya. So, hindi pa talaga handa. Meron po talagang ganon. So, kung hindi ka pa po handa, ito po yung gagawin natin, yung ating pong naging points. 3 points. Una, to have a life of preparation. Yan. Be dressed for service to God. Put the full armor of God. Ibig sabihin, isusuot po natin si Kristo, ibibihis natin si Kristo, mamumuhay tayo ayon kay Kristo. So that anytime ay lagi kang handa for God's use. Yan. Dapat po lagi, ang isang Kristiyano dapat laging handa sa paggamit ng Panginoon. Second is to have a life of passion. Be burning with light. Keep the fire of your faith and devotion to God burning. At paano po magliliyab? Be prayerful. Diba? Sumama na kayo sa prayer meeting. Sumama kayo dito. Araw-araw dapat po nananalangin. Hindi po pwedeng hindi. Be hungry for the Word of God. Magbasa po kayo ng Biblia. Importante po na nagbabasa. Sabi nga kanina ni Elder Yakin, magkaroon man lang kayo kahit na daily devotion. Yung daily devotion po, makakapagbasa po kayo ng kahit 2 chapter sa isang araw. Just allot a time. God given us 24 hours a day, hindi po pwede na hindi tayo maglalaan ng oras para sa Panginoon. Unfair po kayo bilang Kristiyano. 24 hours ang ibinigay sa inyo, ni 1 minuto, hindi kayo makapagbalik ng time para sa Panginoon. Mamaya, kunin sa inyo yung oras, magulat pa kayo. So, spend time, be hungry for the Word of God, and let your light shine before others. Gumawa po tayo ng mabuti. Mahalaga po ito para po tayo po ay maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Third is to have a life of expectation. Yan. Be watchful for His coming. Yung mga nangyayari po na kalamidad, yan po ay mga tanda. So maging watchful lang po tayo. Pag nangyayari na po ang mga iyan, ang gagawin lang po natin is to live each day as if the Lord could come at any time. Yan lang po ang gagawin natin. Tandaan nyo mga kapatid, listen to this and listen very, very well before we end. Tapos na po tayo. When our Lord Jesus Christ returns, pag bumalik na po ang Panginoon, there will be no time to prepare. Wala na pong time, para pong bagyo yan. Kung hindi po napaghandaan, andyan na yung bagyo, tsaka ka palang bibili ng grocery doon sa Walter Mart, sarado na yung Walter Mart. Di ba? Wala na pong time to prepare. Only time to be found ready or not. Nakita naman natin yung example natin ng parable or faithful and unfaithful servants, yung parable of the 10 virgins. Di ba? Nakita natin yung mangyayari pag hindi handa. Kaya let us be a church that is dressed for service. Let us be a church that is burning with light. And let us be a church that is watchful for His coming. Amen? Amen. Oh, nag-aalarm na. Amen. Let us all stand. Tapos na tayo mga kapatid. Purihin po ang Panginoon for His message this morning. Salamat po sa Diyos. Church, before we close in prayer, I want you to remember this message from the Lord. Meron lang po last slide na akong papakita sa inyo. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Sa next verse lang naman ng ating key verse, sa verse 37. Inalagay ko po isa sa Tagalog. Paki-slide nga po muna ang kapatid. Ang sabi po riyan, sa Luke chapter 12, verse 37, mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon.
tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Yan. How truly blessed they will be because they are ready. Mga kapatid, magiging blessed din po tayo pag tayo po ay naging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Gusto niyo po ba maging mapalad sa pagbabalik ng ating Panginoon? Oh. Then make yourself ready, mga kapatid. Be ready. And if hindi ka pa po handa, meron pa po sa atin na hindi pa handa, come with me in prayer. Samahan niyo po ako sa panalangin. And let us bow our heads and close our eyes. Let us God for help. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon to prepare us every day. Let us, God, that His Holy Spirit ay mag-lead sa atin to make us ready anytime na babalik ang ating Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin. O aming Diyos Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong aral. Salamat, O Diyos, sa pagpapaalala sa amin na marami po kami pinaghahandaan sa buhay, sa totoo lang. Pero Panginoon, meron pa po pala kami na dapat na mas paghandaan pa. At yun po ang pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoon, O Diyos, aming Ama, kami po ay patuloy na humihingi sa iyo ng gabay, ng tulong Panginoon, ng leading Panginoon, nang sa ganon, patuloy kaming maging handa every day of our lives. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, na kami ay attendees lang ng church na ito. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, kami ay a-attend lang, uuwi ng bahay at wala kaming gagawin para sa kapurihan mo. Lord, gamitin mo po kami sa iyong ministeryo, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, nang sa ganoon, patuloy kaming magliwanag, patuloy kaming makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Ngayon naman po, dadako tayo sa pagkakaloob. Praise God. Pinagpala po ba tayo ng Diyos? Amen. Ayan. Ayan, sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay ang kusang pagkakaloob. Tayo pong lahat ay magbigay ayon sa ating kalooban at hindi napipilitan lamang. Amen po ba? Amen. Yan, tayo pong lahat ay magbigay sa ating Panginoon.
With a grateful heart, give thanks. To the Holy One, give thanks. Because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Praise God. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti mo sa aming buhay. Salamat sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Higit sa lahat ang aming kalakasan, O Diyos. Salamat sa bawat isa na nagbibigay at nagtatapat sa iyo. Salamat sa aming kalakasan, sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho, O Diyos. Ikaw ang nag-iingat, Panginoon. Lord, Ikaw po ang mag-bless sa bawat isa. Sa mga anak mo na patuloy na nagtatapat at nagbibigay sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At tunay nga po na magamit ito sa ikalalago ng iglesia. Lord, purihin ka. Sa iyo lahat ang papuri, sa iyo lahat ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord po. Purihin po ang Panginoon po sa naminig po natin na salita po ngayon pong umaga. Ang tanong po sa atin, are you ready po ba? Amen. Dapat po in and out of season tayo po ay ready po sa Panginoon at sa kanyang gawain. At salamat po sa buhay po ng ating kamanggagawa po na ginamit ng Panginoon upang may bahagi po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. And moving forward po sa ating mga announcements po ay patuloy po rain or shine ng ating pong Sunday School po, Adult Sunday School na ginaganap dito sa Worship Hall ng 9 o'clock. Every Sunday, 9 o'clock to 9:30 a.m. Kasabay din po niyan sa mga youth. May Bible study din po ng 9 a.m. to 9:30. And right after the Sunday School po ng adult and ng youth ay atin pong ginagawang ating Sunday service every 9:30 ng umaga until 11:30. At kasabay din po ng ating Sunday service dito po sa Worship Hall ay meron din po sa mga kids. Ang Sunday School ng mga kids po ay kasabay din po ng ating pong ng worship service. And every Wednesday po ang ating prayer meeting, 6 p.m. onwards po, na ginaganap po dito sa Worship Hall. And this coming, kailan po ba yan? November 23 po ay muli po ay tayo po ay inaanyayahan po na maki-join po sa Festival of Praise po na ito po ay yearly po na participation po ng CBCC for almost more than a years na din po sa Festival of Praise po. This coming November 23 po ay gaganapin po yan sa Bani-Bani Elementary School dito po sa Bani-Banay, Cabuyao, Laguna, and that would be on November 23 and starts po yan ng 5 p.m. And for the tickets po ay coordinate po natin kay Brother Godwin para po sa mga tickets po, and kung may mga attendees po tayo na gusto po na maki-join po sa pagpupuri upang ibalik po ang papuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos. And for this time po ay atin pong tinatawagan pong isa po sa ating mga kapatiran po na babalik po for abroad po para may panalangin po natin, si Brother Velsor. Ayan po. Sige po. Sasamantalahin din rin po natin yung ating pong, sa mga hindi po nakakilala, yung ating pong speaker na si Elder Reynan po. Si Belsor, yung family niya, kasama natin. At si family ni Elder. Isa pong pribilehiyo na ang ating pong speaker ay panalangin. At ang ating pong kapatid si Bel ay babalik pong muli sa kanya pong trabaho. Tawagan po ang tatay para po ipanalangin yung ating pong family na naging speaker. Sige po. Oh, okay. Sige po.
Atin pong straight sa ating kamay sa panalangin natin ang ating mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti po ninyo, Panginoon. Narito po, dakilan Diyos, ang inyong mga anak na patuloy na naglilingkod po sa iyo. Narito po, Panginoon, ang isa niyong anak na muli babalik sa gawain niya doon sa Middle East, dakilan Diyos. Panginoon, umaasa po kami na patuloy ang iyong pag-iingat. Kung paano dinala mo po siya rito muli, babalik po muli roon, Panginoon, para sa kanyang paghahanap buhay, para sa pamilya, dakilan Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na ang kanyang pagtungo roon ay patuloy din ang pag-aaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan ito. Ganito rin po, dakilan Diyos, ay pinapanalangin ang pamilya ni Brother Renan na narito po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na merong mga pagnanais, Panginoon, na hindi namin alam na patuloy kang maglilingkod sa Kanya. Ano man po, Panginoon, ang mga dahilan ng paglilingkod dito sa bansa namin o sa aming bayan o sa pulo o sa banay-banay, Panginoon, ganin din po, Panginoon, kung makakarating din po sila sa kanilang pagnanais sa ibang lugar, dakilan Diyos, ang iyong biyaya, ang iyong pag-iingat, ang dadalhin mo po, Panginoon, kung paano, Panginoon, na sinabi mong isakbit, Panginoon, ang armor sa aming buhay, dakilan Diyos. Ito po ay mangyayari, dakilan Diyos. Sa tulong po, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu, ay patuloy po silang iingatan at pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Manatili po tayo nakatayo para po sa pangwakas. Salamat po, dakilan Diyos, sa umagang ito. Muli kaming nakalapit at nakapagpuri sa iyo. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Sa pamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.